Magandang umaga po, Senator JV. Hello sir, good morning Yes, po. Manong Ted. Morning, good morning. Magandang umaga sa iyo, Manong Ted, at kay DJ Chacha. Opo, ikaw ba nagbumotorsiklo ngayon, Senator? O okay ka lang? Pwedeng kausapin? Pwede naman, pwede naman. Basta Okay. sama kayo. Opo, Yes. opo. Senator JV, ito na nga po, no? Ano ang sinasabi ho ninyo na pinagbago, no? Dito po sa Motorcycle Crime Prevention Act na inyo pong naaprubahan sa BICAM? Well, unang-una, Manong Ted, ito yung amendment to the Motorcycle Crime Prevention Act. Unang-una, yung dating dalawang doble plaka ay isa na lamang, no? Rear plates na lamang kasi nangyari, Manong Ted, ay yung sitwasyon ngayon, no? Ang backlog ng motorcycle plate ay nasa 9 million. So, ibig sabihin, mas kung pag-uusapan natin crime prevention, mas problema ngayon, mas marami ang walang plaka. Yung isang nga plaka hindi pa ma-supply ng LTO, so doble pa. Kaya sa tingin namin, for crime prevention, mas mabuti na ang lahat ay mabigyan na ng plaka at maano na yung backlog, ma-address na po yung backlog. So yan yung number one. Pangalawa, binabaho natin yung mga multa o yung mga penalties na dati ay 50,000 to 100,000. Ngayon, nasa 20,000 pababa na lamang. No? Pero meron manong tayo, iniiwan pa rin ho natin yung pagkakakulong. Halimbawa, may intentional use nung may tampering, stolen at yung pagbura ng plaka ay kumbaga pag intentional na paggamit ito ay meron pa ring pagkukulong na 6 months to 2 years, Manong Ted. Opo. Yun po yung Yung yun major. yung mga Major. Okay. Yung RFID sticker, Senator. Well, yun yung nais po natin talaga, no? Akin pong amendment po yan. Kaya lang ang LTO, sinabi po nila during the TWG at BICAM na mas lalo silang nadidelay sa pag-issue ng plate number dahil sa RFID system, no? Yung pag-link nila. Kaya yun po ay proposal ng House contingent, i-delete na lamang para mas mapabilis na ma-address yung backlog. So, yun po ang compromise. Pumayag na rin po kami para po, ang concern ko dito, Manong Ted, lumalaki yung backlog eh. Mas mabuti ng lahat ay may plate number kaysa po, napakahirap pag lumalaki yung backlog. Mas magagamit po sa krimen habang wala ang plate number. Opo, siguro po, Senator, dapat binago na rin po yung title ng batas. Ginawa ninyong Motorcycle Plate Number Backlog Prevention Act. Hindi naman. Dahil sa na po yun. No? Senator, Senator, so, nasaan na yung prevention po dito na pinag-uusapan nga natin? Kasi ang pinanggalingan nito, Senator, di ba, naalala ko po ito di ba? Isa nga po ito sa mga issues, right, na inyo pong hinarap, I remember, sa mga riders na nung panahon na iyon, Senator Dick Gordon po din ang main proponent nga nito, dalawa yung plaka, di ba? Pinalakihan, etc. And then eventually pala, yun nga, lumabas ang katotohanan na, Senador, kung mamarapatin po ninyo na sadya po talagang hindi na pag-aralan mabuti yung pong naturang batas bago po naaprubahan, di po ba? Well, alam mo, advocacy kaya ni Senator Gordon, no, panyang pinupusyan dahil sa ibang bansa, sa Indonesia, Thailand, ay dalawa ang plaka para nga daw mas madali ma-identify. Pero Manong Ted, ang sa akin naman, yung reality natin, yung pong hindi nga ma-supply ng LTO itong hindi nga ma-address yung 9 million na backlog with one plate number, kung dodoble pa natin, baka mas lalo po lumago. So sa akin po, sa tingin ko, for crime prevention, mas mabuti ng lahat magkaplaka. At niretain naman po, Manong Ted, yung pong provision, yung intentional use of tampered, stolen or erased plate number, saka also yung tampering at lahat. Pag ginamit po ito,
ay meron pong pagkakakulong at multa pa rin po. So yan po yung Meron, Maritime for Crime Prevention. napag-usapan niyo ba ho dito yung concern din po nitong LTO nga dito po sa kanilang mga multa na ipapataw doon sa yung sale ng mga motorsiklo kasi iba po yung provision doon sa anti-carnapping dito po sa Motorcycle Crime Prevention Act kasi nga pag ikaw ay nagbebenta ng motorsiklo, mas maiksi yung panahon to report it tsaka yung change of ownership. Napag-usapan ba yun sa Bicam po? Na-address ba yung concern doon ng LTO din dahil dito po bottom line marami po ang mga may-ari ng motorsiklo na maiipit doon po sa change of ownership. Pati po yung mga dealers, di ba, na hindi pa na-transfer po yung ownership kasi nga narimata po yung motorsiklo? O hindi pa rin napag-usapan yun? Napag-usapan din, I think binibigyan ng the 20 working days no para po ma-report po. Sabi ng LTO sa kanilang palagay, ayun po yung enough time na. No, yung po 20 working days. Dati kasi parang 5 days lang, Manong Ted eh. So ito 20 working days. Opo. As long as wala namang intent, meron namang good faith na talagang to renew at lahat ng yung to report yung sale o yung pag ay pinagbibigyan naman po, nasa discussion po. Parang binigyan natin ng 20 working days po. Yung period. Nakonsulta ho ba dito yung Motorcycle Dealers Association? Kasi sila po may concern doon eh. Yung naririmata, Senator, I'm sure you know, no? Minsan po, libo-libo yan na naririmata nila and then hindi nila ma-transfer yung rehistro na umaabot po ng ilang araw. May ganun po silang concern eh. Hindi sila nakonsulta ho dito? Ayun po ng TW, na-consult naman po sila. Kaya nga po yun ang sinabi ng LTO. Mukhang tinanong namin ilan po yung panahon na pwede. Yung una 30 days pero ginawa na lang po natin 20 working days para po magawa po lahat ng proseso ng pag-transfer ng ownership. Sige po. Senator JV, napag-usapan ba with LTO paano yung refund? Kasi po sa pagpaparehistro mo nagbabayad ka ng dobleng plaka. Diba? So yung mga may pending na plates, may backlog, dobleng binayaran nun. So napag-usapan ba dito kung gaano karami may refund at magkano kaya? Manong Ted, bali hindi pa natuloy naman yung pagpapagawa ng fraud plates eh. Nung una po nagpagawa ng decals pero ito'y nasuspindi naman. Hindi naman natuloy. Ang usual na ang ini-issue po nila, sayang nga po itong RFID na, no? Kaya lang nagsabi sila na nagkakaproblema sila sa pag-link with and enough na po daw yung information doon po sa place na pwede na po ito i-verify. So yung RFID lang ang na-issue, this is 120 pesos po yun. Ang cost po nun. So yun po ang wala na po yung plaka. Opo. Sige, so pero sa RFID, yung isa sticker, paano yung refund na pag-usapan po ito, Senator? Hindi na cover kahapon. Pwede siguro pero maaari pwede sa IRR na lang po yun kung magkakaroon po na refund. Opo. Yung nga po, kami na po din ang bahalang tumawag sa LTO. How will they go about it? Sige. So, Senator, naintindihan namin ito pong inyong at least nabago na po ninyo ito pong batas tungkol po sa mga motorsiklong ito. Senator, may pahabol lang po kami. Yung pong PhilHealth subsidy, kayo po ang ama sa Senado at saka iba pang senador ng Universal Healthcare Law. Alam na alam po ninyo ito, yung kinikita sa Syntax, obligasyon po tayong gobyerno na ilagay yan sa PhilHealth. Pero tinanggalan ng subsidy ang PhilHealth po sa 2025 budget. Ano po masasabi niyo ron? Well, alam mo, Manong Ted, sa budget talagang win some, lose some, no? Ang akin pong dinefend this time, yung DOTR, ang nailaban naman po natin, may balik sa program funds, yung mga foreign assisted projects, yung mga priority program na dati po ay nilagay sa program. Kaya nga sabi ko, winsam, ito, natuwa po ako, kaya lang, marami po ang nakat no, in the process. Isa na nga po itong subsidy sa PhilHealth na, of course, Manong Ted, hindi naman ibig sabihin masaya ka doon sa budget, no, sa lahat, no. Masaya ako doon sa infrastructure projects, pero pagdating sa PhilHealth, of course, being the principal sponsor of Universal Healthcare, nalungkot ako na nagkaroon ng cut, pero Manong Ted, hindi lang yung siguro na ipaliwanag ng maayos yung budget process, no, sa ating mga kababayan na
siguro nagaling nyo kayo sa Kongreso, na pag meron hong mga idle funds o yung mga excess funds na hindi ginagamit, yan po ay talagang tinitig ng gobyerno at sinakat po talaga para magamit po sa mga mas importanteng proyekto. At this time, ang paliwanag ho ng ating Committee on Finance at ng Appropriation at ng BICAM ay ang PhilHealth may 500 billion na reserve fund. Tapos humihingi pa ho sila ng, meron ng subsidy. Kumbaga, pinipwersa silang gamitin po ito at palakihin yung participation, no, sa mga hospital bills. So, yan po, naging controversial po, Manong Ted, lalo na yung 89 billion nung nakaraang taon na dineclare nilang excess fund. Na sabi ko nga, bakit ka magde-declare ng excess fund? Dami-dami pang nakapila sa mga ospital na ang lalaki ng mga babayarin. So, siguro yun ang naging dahilan, naging controversial. Ang nagkulang talaga rito, Manong Ted, tingin ko, yung PhilHealth. Had they implemented the universal healthcare properly, kung talagang ginastos po nila sana ito para po sa lahat ng mga ospital, tinaasan nila yung participation, hindi nila tinipid, wala tayong pinag-uusapang excess funds na 89 billion. Sana po ay hindi po na zero yung subsidy, ika nga, no? Although, Manong Ted, may question po yan dahil sa tax law, talagang earmark po yan. So, may legal question pa. Sa tingin ko yan po ay talagang mapupunta pa rin po sa PhilHealth. Opo. Tingin po ninyo, no? Kasi nga, klaro ho naman, di ba, doon sa ating pong sin tax law na dapat naka-earmark talaga ito sa kalusugan po. Tingin po ninyo, may basihan yung question po ditong, ano po, Senator? Opo, naka-earmark po rin. Base sa syntax law, kailangan ho talaga mapunta sa PhilHealth. So, hindi ho dapat pwedeng magamit sa ibang programa yan. Magpapatawag din po ako ng Oversight Committee on the Implementation of the Universal Healthcare Law, siguro bandang Pebrero, para batignan. 5th year na ho tayo ng implementation. Bakit ho yung hindi pa rin nararamdaman ika nga. Although naka-improve naman, no? Yung out-of-pocket expense bumaba ng bahagya, pero yung PhilHealth, kasi Manong Ted, halimbawa 1 million ang billing ng isang pasyente. Pag matindi po ang sakit, minsan sinasagot ng PhilHealth nasa 15,000 lamang, 12,000. Pag 500,000, nasa 8,000. Bakit ho ganon? Sinasabi nila lagi, case rate kasi ganito, they should have adjusted long before. Dahil ako po, bilang principal sponsor ng Universal Healthcare Law, ang intention natin, maibaba yung out-of-pocket expense na at least 30, 40 or even 50% ng hospital bills dapat sagutin ng PhilHealth. Opo. Senator, meron po akong input dito, kung mamarapatin po ninyo, baka ako makatulong sa inyo po papatawag na hearing, kung bakit po katiting lang kadalasan din po ang parte ng PhilHealth, ano po, sa mga na-o-ospital. Opo. Ito ho, sinabi ho mismo ito ng Secretary Herbosa sa hearing po in the Senate. Wala lang po kayo doon, ilan po yung mga nandun senador, and sa aming interview sa spokesperson nila. Senator, yung pong mga na-o-ospital, kapag po kumuha ng private room, hindi po, pati po yung hindi dahil sa luho, di ba may mga na-ospital, Senador, na dahil po sa, mahihirap po sila po yung nagpa-private room kasi una, baka pumahawa, di ba, kapag sa ward. Yung pong sitwasyon napakadelikado. No, may mga ganun pong pagkakataon na kahit na mahirap, obligadong kumuha ng private room dahil sa kondisyon ng pasyente. Kapag po kumuha ka ng private room, ang turing nga ang tawag nga po ng spokesperson ng PhilHealth sa kanila, rich na ang turing sa iyo kasi kumuha ka ng private room So, magiging iba na po ang turing doon sa pasyente, hindi na po aakuin lahat ng gastos mo. Kung nandun ka sa charity ward, lahat ng gastos mo, kung mahirap ka, libre. Pero pag na-private room ka, naiiba na ang kompetasyon ng PhilHealth. At marami po ngayon na mga mahihirap na obligadong mag-private room na yun po ang sitwasyon. Senator, baka lang po hindi pa nakakaabot sa inyo. Ito pong kaisipan at prinsipyong ito ng PhilHealth. Well, opo, nakarating na rin po sa atin yan. Manong Ted, maraming salamat din sa pag-bring up nito. At definitely, dito sa hearing on the implementation, sa oversight, ay talagang ating pong ilalabas yan.
ay dahil dahil nga po ang intensyon nun natin yung mahihirap, hindi pa Opo. maaalalayan, lalo na yung out-of-pocket expense nila. Opo. Dapat ayusin po ng PhilHealth, no? Opo. Siguro yung classification na talagang plug class D or class E, no, kahit na mag-private room, ay talagang dapat po yung sagutin po natin. So, Opo. yan po, lalong-lalo na po yung ang concern ko talaga, Manong Ted, din yung case rate, no, na Opo. long overdue na, dapat to in-adjust po nila na parang ang nangyari po kasi, I agree, si Secretary Bosa also echoed, no, the same statement nung hearing, sinabi ko na rin po ito na ang PhilHealth, ang tingin po nila, sila'y private corporation, private insurance na tinitipid ho nila Opo. yung participation para at the end of the year, malaki po yung savings. Nasa public service po tayo. Opo. Dapat nga po, yung kanilang pondo, inuubos yan. No, pag public service ka, hindi natin dapat pinagmamalaki na tayo may savings. Dapat po Opo. yan ginagamit Opo. para hindi nahihirapan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na pa yung malalaki po ang kanila pong hospital bill. Opo. Sige po. Senator JV, salamat na marami ha. Ay finally po, yung isyong yan ay inyo pong makonfront dito po ang PhilHealth sa isyong ito. Opo. Salamat po. Muli kaming tatawag po para makibalita po sa inyo, Senator. Salamat, Manong Ted. Opo, mabuhay po and thank you. Salamat po na marami, Senator JV Ejercito.